Hello guys, Sir Troy here. 2 taon na rin simula nung inilabas natin itong Dominar 400 UG natin. Actually, 2 years and 10 months na since nung inilabas natin siya. So ngayon, ang tanong, sa dami ng bagong lumabas na 400cc ngayon, nagtatapatan na presyo, nagagandahan ng mga technology, sulit pa rin bang bumili ng Dominar 400 UG ngayong 2024? So para sa akin, ang masasabi ko lang dyan, huwag mong bibilin itong motor na to kung ayaw mong mapagastos ng sobra. Bakit? Pag-usapan natin yan ngayon sa video na to. Okay guys, so ito nga pala yung ating Kawasaki Dominar 400 UG or Bajaj Dominar 400 na assembled ng Kawasaki at distributed dito sa Pilipinas. So itong Dominar natin is 2 years and 10 months na at meron na itong natakbo na 40,000. Ipapasilip ko sa inyo kung ano na yung mga binago ko rito, yung mga dinagdag at ano na yung fuel consumption nitong ating Dominar 400 ngayong naka 40,000 na siya. So sa itsura, malayong-malayo na yung Dominar na to sa standard na or yung stock na itsura niya. Kung mapapansin nyo, marami na tayong nilagay dito tulad nitong beak, windshield at itong Dominar kit or yung dome kit na tinatawag nila. So naglagay na rin tayo dito ng tank bag, meron na rin tayong top box at saddle stay. Kasi ito ay nilalagyan natin ito ng saddle bag. So sa exhaust natin, palit-palit lang tayo dun sa ating long canister na open pipe para kapag gusto nating medyo maugong or bassy, yun yung pinapalit natin. Sa ilaw naman natin, meron tayong auxiliary lights. Sa panahon natin ngayon, medyo bitin na. Kahit naka-LED tayo, kahit bago na yung mga motor ngayon, naka-LED na lahat, bitin pa rin yung stock lights. Kaya tayo naglalagay ng mga auxiliary lights. So sa maintenance niya, ganun pa rin. Mura pa rin yung maintenance niya sa change oil, yung fuel filter, and napalitan na rin natin yung mga ignition coil nito. Tapos spark plugs, ganyan. Nung 30,000 pinalitan ko na sila. Ang issue nito kapag sa ignition coil ay para siyang nagkakaroon ng sinok or nabibitin na yung power niya kapag pinipiga natin yung throttle. Sa windshield naman natin, merong itong visor dito pero tinanggal ko muna dahil nag-crack na rin. Siguro dahil sa vibration, and then itong visor lang yung ginagamit natin or yung windshield. Meron tayo dating dome kit dito or yung parang version 2 or version 3, ganyan. And then ito na yung bagong version, yung 2024, parang version 4 na ito. Ito yung Indian version. Merong original na design nito which is napakamahal kapag in-order natin sa India. Pero dahil merong nang nagpapabricate dito sa Pilipinas, bumili na tayo sa halagang 4,500 pesos. So ito, nabili natin ito sa Vergara Moto dyan sa may Rodriguez, Rizal. And then sa mga nagtatanong naman sa gulong natin, ang gamit natin dito ay yung Corsa R93 Platinum, yung semi-race tire ni Corsa. So ito rin yung pinang Philippine loop natin. Before kasi ang gamit natin dito ay yung dual sport tire. So pinalitan ko siya nung nag-Philippine loop tayo. Na ang inaakala ko dapat dual sport tire yung gamitin ko kasi papanik tayo ng bundok dito sa northern part ng Luzon. Pero turns out, nagulat ako, ang ganda ng performance nito at hanggang ngayon napakakapal pa niya. So naka 1,400 kilometers din tayo buong Luzon. So hindi pa natin natatapos yung Philippine loop natin and pinag-iisipan ko kung magpapalit pa tayo ng dual sport tire yung Cross S. Pero I think ito na yung ipantatapos ko ng Philippine loop natin. So meron pa tayong mga around 4,000 na tatakbuhin sa Visayas at sa Mindanao. So wala na akong masyadong ipine-prepare dito. I think ito na yung pinaka-setup nun. Lalagyan na lang natin siya ng saddle stay. And I think sa mga brake pads, although mumurahin kasi yung mga ginagamit kong brake pads dito like Bendix. So yun din naman kasi yung isang inam. Although mura lang siya, sabihin na natin medyo mas mabilis siyang maubos or mapudpod kesa sa mga mamahalin. At least para sa akin, hindi masakit sa kalooban na ang laki-laki ng gastos palagi pagdating sa brake pads. So okay lang sa akin yon na every 10,000 magpapalit ako ng brake pads, kaya siya ubos na or hindi.
So sa kadena naman natin, dati tayong naka non-O-ring, and then hanggang sa natutunan kong i-maintain, i-repair, or ayusin yung O-ring chain na original ng Dominar. Yun na ulit yung gamit natin, naka O-ring chain na ulit siya. Kasi di ko alam, mas madaling linisin, mas tahimik, ganyan, at mas matagal yung lifespan ng O-ring chain. Sa ating pang-ibaba, dito sa may engine cover, wala pa tayong ginagalaw dyan. So sa mga magtatanong sa atin, kung ilan na yung natakbo ng ating Corsa R93 Platinum. So i-update ko na kayo. Before, meron na tong natakbong 6,000. Tapos inalis ko siya. And then ibinalik ko uli siya. Hanggang ngayon ay naka 10,000 na siya. At kung mapapansin nyo yung kanyang tread indicator dito sa gilid na to, napakakapal pa. Halos parang nasa 80% pa siya. Sa presyo at quality nito, talagang sulit na sulit kayo sa Corsa R93 Platinum. Lalong-lalo na kung yung Cross S yung gamit ninyo. Sobrang kapal nun at mas affordable. Same lang din sila ng compound, medium compound, kaya sila makapit. Hindi sila yung tipong pang daily na sobrang tagal na 2 to 3 years mauupod. Yes, abutin sila ng 2 years, pero yung safety naman, guaranteed na safe kayo sa daan. So, meron na rin pala tayong dito nilagay na dashcam from Jabber din, yung Snowden. So, front and rear na siya. Meron na rin siyang GPS. Wala lang siyang monitor na kasama. Pero at least, secure tayo sa daan. So, yung dashcam naman na yan, once na ginamit natin, or once na na-turn on natin yung ignition, automatically recording na rin yung dashcam na gamit natin. So, hindi mo naman malalaman na safe ka hanggat hindi mo nagagamit. Let's say, nakabangga ka or nabangga ka, and then syempre para may proof ka, may laban ka, yun yung isang inam na naglagay tayo ng dashcam. So ano pa ba yung mga nandito? Tank bag, very useful ito kasi madali kong maabot yung mga gamit like RFID cards, wallet, cellphones, ganyan. So meron din tayong cellphone holder for navigation. So side mirrors natin from ano bang brand nito? Binigay lang sa akin to ni Marion. From TRC. Ayan. Medyo maliit siya pero more than 3 fingers. Hindi naman magnified. Okay na rin. At least kahit paano nakikita ko yung nasa likod. At hindi sobrang laki like yung stock side mirrors niya. So sa mga brake fluids natin, nakapagpalit na rin ako dyan every, let's say sabihin natin every 20k. Kasi 40 na tayo. Magpapapalit na ulit ako dahil nakikita ko sa indicator natin medyo brown na siya. So wala namang masama. Mura lang naman yung brake fluid. Wag nyo nang panghinayangan. As long as safe kayo at nagpe-perform ng maganda yung motor nyo, naka-condition palagi, huwag nyo panghihinayangan. Sa handlebar natin, mostly yun pa rin naman, naka-handlebar riser pa rin tayo, naka-bar and slider, yung mga lever natin, yun pa rin. 40,000 yung ating clutch cable, ganun pa rin. Ever since na nilabas natin ito, ganun pa rin malambot. Pero alam ko, nilagyan na to once ng oil ni Kuya Lawrence, minaintain niya na ito, pati yung mga wirings natin sa loob, busina na gamit natin, blow pong, para pa rin siyang 4 wheels. So testing natin. Ayan, napakalakas, diba? Dalawa yan, D91, dalawang, hindi siya snail, ano lang siya, yung parang disc lang. So sa visor naman natin, clear ito, nakatint pa rin siya, and then andyan lahat ng sticker natin. Effective naman siya, although yung hangin medyo babangga na sa ulo, at least sa katawan, hindi ako bugbog ng hangin. So kung mapapansin nyo na may parang kakaiba sa pintura ni Domo, yun pa rin siya, yung matte black na may coat. Hindi siya ceramic coated, alam naman natin yung ceramic coated, madali namang makita yun. So ano lang siya, yung may samurai clear coat lang siya. Ito wala pang binago, ito yung stock color ng Dom kit. Meron siyang silver dito, tapos all black na yung kanyang fairings. Sa top box bracket naman natin, meron ako unang-unang ginamit na top box bracket dito, yung tawag doon DC monorack. Okay naman siya, nagtagal din siya sa akin, although meron lang din talaga siyang limit sa weight. Simula kasi nung ikinabit ko tong alloy top box na to na may karga, nung Boss Ironman 2024, nasira siya. Isa yun sa nagpatagal sa akin sa Boss Ironman, dahil binaklas ko siya, nilagay ko yung top box dito, tapos itinali ko. So, bumili tayo ng J-Com bracket. Parang nasa 2,500 ko lang yata ito nabili. And then, itong alloy top box pa rin na 45 liters yung gamit natin. Kahit napupuno ko siya ng mabibigat na gamit, tubig, ganyan, yung mga gadgets natin, malalaking power bank, okay na okay siya. And then, ito namang saddle stay natin, sponsored to ni Boss Kenworks. Hanggang ngayon ay gamit-gamit ko pa rin siya. Steady, sturdy siya at
hindi siya mabibrate, hindi nagluluwagan yung mga tornilyo. Maganda kasi yung ano, merong lock washer yan. Tapos okay din siya. Meron siyang saporito, no? Kaya hindi lumalaylay yung ating saddle bag. So ito yung totoo diyan, guys. Ayan. So ito yung totoo dyan, guys. Yung dating iniisip ko na pag bumili ako ng murang motor na ganito na makakatipid ako. Yes, although matipid siya. Matipid. Yung fuel consumption nito ngayon, umaabot pa ako ng 33 kilometers per liter. Long run yun. Matipid na matipid yun. Lalo sa maintenance. Pero alam mo ba, mas lalo akong napapagastos dito sa motor na to. Kasi ang nasa isip ko, although matipid lang talaga siya, abot ang rat-rat ko, abot ang ride ko, abot ang punta ko sa kung saan-saan. In the long run, yung mga nagastos ko na yon, malaki pala. Pero para sa akin, sobrang sulit na nitong motor na to. Although meron akong mga ibang pinag-iisipan na bike na talagang sulit sa budget, sa technology, pero in the long run, talagang uubusin ka. So, kung ayaw mo ng ganitong motor na mapapagastos ka lagi, kaka-ride, bumili ka ng mamahaling motor na ang iisipin mo, every ride, napakamahal ng gasolina, ang lakas kumain. Sa ganung paraan, hindi ka magra-ride. Mapapatipid ka, no? Pero kung gusto mo talagang ma-enjoy yung pagmumotor, lagi kang nagra-ride, marami kang mapupuntahan, at syempre, ito, kung makikita nyo naman, ayan, 3 Boss Ironman na yan, may Philippine Loop, meron na rin isang Cordillera Loop to at sandamakmak na rides. Kung gusto nyo ma-enjoy yung pagmumotor, sulit pa rin ang Dominar 400. So ito pa yung isang katanungan sa atin. Ano ang pipiliin ko kung sakaling wala pa akong Dominar nun at merong Dominar UG and then merong Dominar UG2. So napag-isip-isip ko yan, ano? Kasi si Dominar UG na naked version pa, malawak yung modification niya. Pwede mo siyang gawing kahit ano Pwede siyang naked, pwedeng touring, pwede siyang bihisan na ganyan. Unlike sa Dominar UG2, nakatouring na siya. Kung gusto mo siyang ibalik sa naked, medyo parang pangit tignan, ano, dahil iba na yung engine cowl niya, iba na rin yung dito, meron na ring handguard, tapos meron na rin siyang visor, may top box bracket na rin siya. Ganun. So kung aalisin mo yung mga yon, imagine anong itsura nung Dominar 400 na UG2, ano? So para sa akin, mas okay pa rin. Meron pa rin naman ako mga nakikita na nagbebenta na mga kasa like Motor Trade, ganyan, Wheeltech. Meron pa rin silang mga Dominar 400 UG. May mga stock pa rin sila. And most likely yung iba kasi, mga UG2 na. Yung sa Wheeltech Big Bikes, ganyan, Motorcycle City, mga UG2 na yung meron sila. So, kung gusto mong magbihis-bihis ng motor, ng Dominar, makakahanap pa tayo ng UG1. Pero kung gusto mo straight na touring na yung gagawin mo, doon na tayo sa UG2. So, ano pa ba ang may papaliwanag ko rito? So, ito pala, yung ating ilaw na Showwolf. So, ipapakita ko na sa inyo yung mga functions nito. Napakalakas po nito. Ito po ay Showwolf T40. So siya ay 80 watts. Ayan. Ito yung low ko na gamit, ano, yung white. Pero pwede nyo naman pagbaligtarin yan. Ito yung yellow. Meron din siyang sabay. Meron siyang sabay na yellow and white. And then sa sabay na yellow and white, meron din siyang blinker. Nagbi-blink po yung white nito, And then may alternate siya na blink. Sa yellow naman, ayan, nagbi-blink din siya, may alternate din siya, at sa white. Ayan, blinking and then alternate. Mostly hindi naman natin to ginagamit. So ito ay wireless. Wireless yung remote na to. Hindi na ano siya. Yung ilaw na lang ang itatap natin at yung module doon sa battery. Yung remote niya is wireless. Ayan, kung papatayin lang natin siya, i-hold lang natin siya. Ganyan. So shout outs to Jabber and Showwolf. So Jabber, yung Jabber natin, sa mga nakakaalam, hindi lang po intercom yung ino-offer ni Jabber. Meron na rin silang dashcam. So ako nahihirapan akong hanapan kung saan ko ilalagay yung dashcam dito sa harapan, ano. And then naisip ko meron pala akong bracket dito. Dito ko nilagay, tapos dun sa likuran yung isa. Para kahit papano, makikita natin yung harap at likod kung kailangan nating gamitin yung dashcam natin. So madali lang naman yung dashcam na to. Once na nag-purchase kayo, ituturo naman instructions sa inyo. Meron lang kayong ida-download na app sa cellphone. Tapos i-connect nyo sa Wi-Fi. Connect nyo through Wi-Fi. And then ayun na, ma-access nyo na yung inyong mga videos and
pictures. So yun guys, yun pa lang yung natin, wala pa tayong nagiging major problem sa ating makina. Sprockets, napalitan na natin siya twice, front at saka yung rear sprocket niya. Every 15k yata yung naging palit ko. So medyo ngayon mahirap nung maghanap nung 45 teeth na sprocket sa rear. Kaya ang gamit ko na ngayon doon ay 42. Para magpalit man ako ng oversized tire, nakaurong na patalikod yung yung sprocket natin, hindi na siya sasayad dun sa tire hugger. Leo, isko dyan. Leo, doon ka, nagbablog ako. So yan guys, medyo dumidilim na. Dito na lang natin na tatapusin yung vlog natin. At kung may dagdag katanungan kayo, comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba. Sasagutin natin yan kaagad-agad. So maraming salamat sa panunood. Shoutout sa Corsa Motorcycle Tires Philippines, Jabber Motocom, and Imprint Customs. Okay, so kung nagustuhan nyo yung vlog natin, like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe, and see you on my next one.